Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa YouTube channel kong ito, Veritas, subscribe na po kayo. Mayroon nun po tayong Veritas sa Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog, tumatalakay ako ng mga topics na hindi ko pa nadidiscuss sa ibang social media platforms ko. Kaya lagi pong subaybayan ninyo itong mga dinidiscuss ko dito sa SOCMED platform kong ito dahil umipili po ako ng topic na gusto kong i-discuss dito. Gusto kong malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan, ang veritas dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Okay, pag-usapan natin ito. Ano bang katotohanan dito? Anong totoo dito sa ano? May mali nga ba? May mali nga ba sa sinabi ni Senador Bam Aquino? Masyadong mainit itong issue na ito ngayon, lalo na sa kanila sa pagitan nila ni ano, ni dating Senador Sonny Trillanes. Masyadong mainit, eh, ang issue na ito nila ni Bam Aquino sa dating Senador Sonny Trillanes. Ano bang issue? Ang nangyari kasi dito, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol ito doon sa siyempre mainit na issue kasi ngayon, yung, lumabas na lista na nilabas ng ICC, yung mga co-perpetrators umano ni Duterte doon sa war on drugs, sa crimes against humanity. Pinangalanan doon, kasama sa pinangalanan doon, ang dalawang senador, si Bato de la Rosa at saka si Bongo. Eh siyempre, si Senador Bam Aquino, pinag-uusapan ito na posibleng lumabas ng arrest warrant, nila Bato at nila Bongo. So anong mangyayari sa Senado? Anong mangyayari? Ano ba? Ah, Poprotektahan ba nila si Bongo, si Bato? Ano bang masasabi ng mga senador tungkol dito sa isyung ito ng ICC? Ngayon, si Senador Bam Aquino, ang sinabi niya, ideally, dapat dito nililitis ang mga kaso na yan. Dapat dito nililitis yan dahil ang mga ang mga biktima diyan ay nandito sa Pilipinas. So dito dapat nililitis yan. Ha? Ah, Kaya lang, irespeto natin na mayroon na ring prosesong nangyayari doon sa ICC. Gano'n yung ano, gano'n yung buo ng sinabi ni Bam. Eh ngayon, ni-report ng media, ang kinuha nila yung point na sinabi ni Senador Bam Aquino na dapat ang mga kasong yan nila Duterte, nila Bato, nila Bongo, dapat dito yan nililiti sa Pilipinas. Yun yung ano, yan yung naging title ng mga news articles. Ay di siyempre nag-react yung mga dilawan, kakampings, mga ano, mga progresibo, yung civil society, hindi makapaniwala na sasabihin ni Bam Aquino yun. Siyempre ano yan, eh, sabihin mo na ay dapat kasi dito dapat nililitis yan sa Pilipinas. Ay, ano yun, eh, yan yung stand ng mga Duterte supporters, eh. Yan ang stand ng mga Duterte supporters na dapat dito nililitis yan kasi may korte naman tayo. Eh, parang lumalabas ngayon si Senador Bam Aquino, hindi ano, mas ano niya pa, mas dinadala niya pa yung linya ng mga DDS na dapat dito nililitis yung mga kaso na yan. Kasi nandito naman yung mga biktima, may korte naman tayo. Kaya naging laman ng mga negative na ano ito kay Senador Bam Aquino. Lalo pa nag-react si dating Senador Sonny Trillanes. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kita nyo? Na-confirm yung dati ko nang sinasabi. Kasi may dati nang sinabi si dating Senador Sonny Trillanes na kininto niya na nung nag-usap daw sila ni dating Vice President Leni Robredo nung panahon ng kampanya ng 2022 elections, nang napag-usapan nila yan tungkol sa issue ni Duterte, ang stand daw ni Leni, at yun daw kasi yung advice ni Bam, noon 2022 elections, wag i-turn over sa ICC si Duterte. O ngayon, nung sinabi yan ni Trillanes noon,
grabe yung ano sa kanya ng mga ano, pro Leni at pro BAM. O galit kay Trillanes kasi sabi ng mga pro Leni at pro BAM, sinisiraan mo naman si Leni, hindi naman nagsabi siguro ng ganyan si Leni, saka si BAM. Ay bigla ngayon nagsabi si BAM ng ganito. Biglang nagsabi ng ganito si BAM, ah, sa ano 'yan, interview sa kanya ni Arnold Clavio. Oh, at laman na ngayon ng mga balita ng GMA, ng iba't ibang news outlets na gano'n ang title, Sabi ni BAM, dito daw dapat litisin ang mga kaso na 'yan. 'Di parang na-vindicate si Trillanes. Kaya sabi ni Trillanes, "See, tingnan niyo, tama ako ng sinasabi ko tungkol kay BAM, tsaka kay Leni." Parang bigla ngayong nag-ano, bigla na ngayong nagsalita si Trillanes. Kaya ang lumalabas ngayon, umiinit yung ano, BAM saka Trillanes. Bagamat hindi naman sinasagot ni BAM si Trillanes, pero umiinit yung isyung ito. Ngayon, may mali ba talaga si BAM doon sa sinabi niya? Ha? Ang sabi naman ng kampo ni BAM, ang sabi daw ni BAM, ideally, dapat dito nililitis yan. Ang keyword doon, yung ideally. Ang keyword, ideally. Ideally, dapat dito nililitis yan. Kaya lang, ang problema kasi doon sa statement na yun ni BAM na, bakit kasi ganun pa yung sinabi niya? Dapat hindi na siya nag-touch doon na ano na tingnan niyo, na misquote tuloy siya ng media. Oh. Ang problema naman kay BAM, hindi naman siya nagsasalita na magpaliwanag ng side niya. Controversial ng masyado yung statement niya, matipid pa siya ngayon sa parang hinahayaan niya lang, bahala bahala na yan. Basta hindi naman ganyan yung ibig kong sabihin. Oh, kaya at ito pa, nag-react si Trillanes, di lalong lumalaki yung issue. Ang problema naman kay BAM, matipid. Parang ang gusto niya lang laging pag-usapan na issue yung tungkol sa education, mga eskwelahan, classroom, yung kadena, budget. Pero pagdating dito sa ganitong issue, ayaw niya. Kasi siyempre, controversial itong issue na to. Pero nandiyan na yan controversial yan. Dapat ilinaw niya yung ano niya ilinaw niya yung side niya. Ano ba talaga? Ang problema, mukhang ang mga handler ni Bam Aquino, ina-advise, wag mo nang anuhin yan. Lalaki pa yung issue na yan. Pero yun na nga, napakaano kasi nito, pinaghirapan ito ng mga biktima Pinaghirapan ito ng mga human rights groups. Kahit naman yung mga human rights groups na yan, kahit yung mga biktima na yan, sino ba naman ang gusto na sa ICC yan dalhin kaso na yan? Hindi naman nila ginusto yan na sa ICC yan Kung ang gobyerno ng Pilipinas, ang mga huwe, ang mga prosecutors, ang mga law enforcement agencies, ang NBI, kung nung ginagawa ni Duterte yung mga pagpatay, ay nag-respond ang mga institutions natin. Halimbawa ang NBI, nag-imbestiga, ang mga prosecutors, kinasuhan yung mga pulis. Hindi naman pupunta sa ICC ang mga pamilya ng mga biktima. Ang mga human rights groups, hindi naman doon pupunta. Mayroon naman tayong sarili nating batas Yung Republic Act 9851. May sarili tayong batas. 2009 pa yan. Na kung magkaroon man ng mga kaso ng crimes against humanity, international humanitarian law, mayroon tayong batas para dyan. Pwede namang i-file dito yan. Kaya lang bakit hindi nag-file dito yung mga pamilya ng mga biktima? Yung civil society na tumulong, yung mga human rights groups. Kasi wala kang maaasahan sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Talagang kontrolado ni Duterte. 2017, 2018. Kaya doon sila nag-file sa ICC sa tulong ng mga progresibong grupo, ng civil society, ng human rights, nila Trillanes, nila Attorney Chrissy Conte ng Makabayan Black. Kaya nadala yan doon. So, ibig sabihin, pinaghirapan yan. Tapos ganun, maririnig mo kay Bam, ganun. Kaya kumbaga, medyo ano yung comment ni Bam. Kaya lang, ang sinasabi naman ni Bam, hindi niya naman sinabi na dito dapat litisin sa Pilipinas. Ideally, dito. Kaya lang, dahil hindi nga ang ideal nga, hindi naman, na-file na yan doon, may proseso na doon, rinirespeto niya naman daw yun. Yun na.
Yan yung naging problema sa statement ni Bam. Kaya naging kontrobersyal. Anyway, nakakabunyog mga kababayan, sana maglabas pa si Senator Bam Aquino ng clarification diyan. Masyado siyang matipid sa issue na yan. Siguro dahil ang ano niya, ayaw niya nang lumaki yan. Ay pero hindi eh. Lumalaki eh. Lalo pa nung nag-react si dating Senador Sonny Trillanes. Pero yan yung ano diyan, yan yung ano, kaya ako pinipresent ko lang yung anong nangyari diyan sa issue na yan. Ang sinasabi ng kampo ni Bam, ang sabi niya, ideally, dito dapat litisin. Ay, pero dahil nga hindi ideal yung sitwasyon, so doon nililiti sa ICC. Pero dapat dito sana yan. Ay, hindi na ganun ang ng ano, lumabas doon sa statement niya. Iba na yung pagkakakuha. Kaya medyo ano eh, kailangan niya sanang i-clear out yan, i-clarify. Kaya lang, yun na nga. Mukhang hindi yan ang gustong topic ni Bam na pag-usapan. Hinahayaan niya ng ano lang yan. Hayaan na yan, baka lumaki pa. Oh, anyway, yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kung gusto nating malaman, may mali nga ba talaga sa sinabi ni Bam? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.